online service. Though we may find our Sunday celebration a bit different from the usual ones, what will make it special is the presence of the Lord, your presence, joining in our singing and dancing as we worship the holy presence of the Lord. Let us pray. Father God, we praise you and thank you for today, O Lord, for being with us as we are having our Sunday service, O Lord. Thank you so much for your wisdom. Thank you so much, O Lord, for your guidance, and most especially, O Lord, for your protection to all of us. We thank you so much, Father, for everything. May your presence be glorified and be magnified to all people who will going to listen and hear your word, O Lord. We thank you so much, Father. This we ask in the mighty name of Jesus our Lord. We pray. Amen. Isang mapagpalang araw po sa bawat isa. Sama-sama po tayo umawit at magpuri sa ating Panginoon. Yes, so Lord God, truly that you are good and great in our lives, Panginoon. Kaya naman ngayong araw, Panginoon, patuloy kami magpupuri, patuloy kaming aawit, patuloy namin i-declare, Panginoon, na kay buti-buti mo, Lord, sa buhay ng bawat isa. Hallelujah, hallelujah, Lord God. Napakabuti ng ating Diyos, di siya nagbabago. Napakabuti ng ating Diyos, di siya nagkukulang. Itaas ang ngalan niya, lahat ng nilikha.
at siya ay tapat. Ang sabi sa salita ng Panginoon sa Hebreo 10:23, magpakatatag tayo sa pag-asa natin at huwag tayong mag-alinlangan dahil tapat ang Diyos na nangako sa atin. Kaya ano man ang pinagdadaanan natin, ano man ang sitwasyon natin sa buhay, mananatili tayong tapat at pangahawakan natin ang kanyang pangako. Minsan pa nating awitin, mga pangako mo, Panginoon. Pangako mo'y aking panghahawakan. Pangako mo ang tangi kong sandigan. Pangako mo'y tapat. Magpakailanman ako ay di iiwan o pababayaan man. Pangako mo'y aking panghahawakan. Pangako mo, Panginoon. Pangako mo'y aking panghahawakan. Pangako mo ang tangi kong sandigan. Pangako mo'y tapat. Magpakailanman ako ay di iiwan o pababayaan man. Pangako mo'y aking panghahawakan. Sa huling pagkakataon, mga pangako mo, Panginoon. Pangako mo'y aking panghahawakan. Pangako mo ang tangi kong sandigan. Pangako mo'y tapat. Magpakailanman ako ay di iiwan o pababayaan man. Pangako mo'y aking panghahawakan. Ako ay di iiwan o pababayaan man. Pangako mo'y aking panghahawakan. Ako ay di iiwan o pababayaan man. Pangako mo'y aking panghahawakan. Let us prepare ourselves as we listen to the message of the Lord to be delivered by Reverend Emmanuel P. Gonzalez. Let us read Mark chapter 10, verses 46 to 52. Then they came to Jericho. As Jesus and his disciples, together with a large crowd, were leaving the city, a blind named Bartimaeus was sitting by the roadside begging. When he heard that it was Jesus of Nazareth, he began to shout, Jesus, Son of David, have mercy on me. Many rebuked him and told him to be quiet, but he shouted all the more, Son of David, have mercy on me. Jesus stopped and said, Call him. So they called to the blind man, Cheer up! On your feet, he's calling you. Throwing his cloak aside, he jumped to his feet and came to Jesus. What do you want me to do for you? Jesus asked him. The blind man said, Rabbi, I want to see. Go, said Jesus. Your faith has healed you. Immediately, he received his sight and followed Jesus along the road. Bless, O Lord, the reading of the Scripture. Magandang umaga lagi sa ating mga kapatid, kamanggagawa, at sa lahat ng inaabot ng ganito pong ating mensahe. Salamat dahil minarapat ng Panginoon na tayong lahat ay laging may pagkakataong magtipon-tipon sa bahay man o sa ating mga lugar na kung saan tayo ay nakakarinig at nakakapanood. Salamat sa Panginoon dahil ang mensahe ay patuloy na makapapakinig at madadala ng mga lingkod ng Diyos araw-araw na mayroon tayong mga pagkakataong makarinig sapagkat ang salita ng Diyos ay hindi pwedeng i-quarantine
sapagkat ang mabuting balita ay dapat mahayag. Kaya tayong lahat, sa umaga pong ito, nais kong ibahagi ang the power of desire. Based on Mark chapter 10, verse 46 to 52, na siyang ating namang narinig sa pagkakabasa sa atin ni Pastor Majun, at dito ho, tutunghayan natin yung buhay ni Bartimeus na isang bulag, no, na talagang nakaranas ng pagpapala. At dito pumasok yung mensahe ng kapangyarihan ng paghahangad na makamit niya ang kanya pong ninanasa. So tatandaan natin sa buhay po nating lahat, meron po tayong pagkakataon na laging ibigay sa Panginoon, sapagkat sa Diyos lamang naman talaga tayo aasa, sa Diyos lamang tayo magtitiwala at makakamit natin ang mga pangarap natin sa buhay. So doon po sa binasa kanina, kukuha ko ng isang talata. Sa buhay po ni blind Bartimeus, isa hong bulag na talagang sa kanya ay nagnanasa siyang makakita. Sapagkat pinakamahalaga sa isang tao po ay ang paningin, no? Dito ho minsan nakakaroon ng sobrang kalungkutan ng isang tao pag nawala ng kanyang paningin. Dahil doon sa pagkakataong ibigay kay Bartimeus, ay ito'y kanyang dinarab. Kanya itong sinamantala na talagang hindi na niya ito palalampasin, sapagkat nais niya ay siya ay ang makakita. Dahil doon na talagang marami nakita natin, nabasa natin kanina o narinig natin na sa kabila ng kanyang paghahangad ay may paghahadlang na nagaganap. Pinatitigil sa kanya sa mga pagsigaw-sigaw, sa kanyang marinig lamang yung kanya pong kahilingan ng ating Panginoong Hesus na siya namang darating at lalampasan sa lugar na naroon siya. Kaya hindi niya ito pinagsantabi lamang. Kanya itong sinamantala na mahangad niya yung kanyang naisin. Kaya lalo siyang nagsisigaw kahit pinatitigil siya. So dahil doon, nagkaroon ng atensyon ng Panginoon sa kanya. During that time, talagang pinatawag siya. Dito sa verse 51, ang sabi sa kanya, and Jesus said to him, sino to? Si blind Bartimeus. Ang sabi ng Panginoon sa kanya, what do you want me to do for you? Ano ang nais mong gawin ko para sa iyo? Ay dahil bulag ang Bartimeus na ating pong tinutukoy, ay dahil yun ang kanyang napakalagang sagot na gusto niyang makakita. Dahil doon nagsimula at nakamit niya ang kanya pong hinahangad. Tatandaan po natin ito. The power of desire. Why? Because Christianity begins with an invitation to desire. Kaya nga, lahat ng buhay Kristiyano, laging ang panawagan galing sa Panginoon at tayo ay may paghahangad na tumugon do sa kanyang panawagan. Sabi ho ng dictionary, patungkol po sa desire, it is defined as a wish, a longing expressed with a wish. So, ito pala ay paghahangad na talagang sinasabi na meron talagang pagnanasa, makamit lamang ito. So, tama nga po, katulad po ng ating main text, no? Doon sa bahagi na sinabi ng Panginoon sa kanya, ano ba ang gusto mo? Alam mo yung gano'n, no? Pag tayo'y tinatanong, mapakahalaga na sasagot tayo sa gusto natin. Alam nyo, napakaganda kay Bartimeus sa katangian niya. Bagamat may desire siya, he is so accurate, no? At talagang hindi na siya nagpa-pride pa. Talagang sinabi niya, kung ano ang gusto niya. Anong sagot niya? Rabbi, I want to see. So, kaya tayong lahat, pagka meron tayong desire, ito ang ating dapat ipakita. No? Because that's the way Jesus relates to all people. Ganun ho, makitungo ang Panginoong Hesus sa atin. Siya ho ay laging nagbibigay sa atin, sa puso natin na pinapahangad sa atin na kung saan meron tayong, alam niya na meron tayong deepest desire. Lahat naman ng tao, meron talagang kahilingan at pangangailangan. At lalo't, meron pong mga nais marating, mga pangarap sa buhay. Kaya nga, ang Panginoong Hesus, ito ang ginawa, in-stirred up po yung desire ni
ni Bartimaeus during that time. Na talagang yung longing ni Bartimaeus na siya ay makakita, in-express niya ito eh. In-express niya to. And that is why, alam natin, the rest of the story, Bartimaeus received his sight. No? Talagang nakamit niya yung kanyang matagal na hinahangad dahil ang Panginoong Hesus pa rin ang sa kanya'y nagpagaling. Kaya naniniwala ako, tayong lahat, na itong umagang ito, gusto ko hong ibahagi ang patungkol po sa desire. Specifically, the power of desire. May kapangyarihan yung desire eh. Bakit po? Because number one, desires are granted as we delight in the Lord. At tandaan natin ito. Nakakamit natin ang ating mga naisin kapag ang inuuna natin ay yung kagalakan natin sa Panginoon. Anong sabi sa Psalms 37 verse 4? Sabi raw dito, take delight in the Lord, and He will give you your heart's desire. Anong sabi sa Tagalog sa awit 37:4? Basahin po natin. Kay Yahweh mo hanapin ang kaligayahan. Alam nyo, maraming taong naghahangad ng ligaya ng kaligayahan, ng saya ng buhay. Pero sabi dito, kung may hahanapin ka, kung kanino man hahanapin daw, wala nang iba kundi sa Diyos. Kaya tayong lahat ang hamon sa atin dito. Kung meron man tayong desire, ang una pala, hanapin mo natin, saan tayo ba sasaya? Kasi napakalaga ng itong tinuturo ng salita ng Diyos, ng kagalakan pala, o ang kaligayahan pala, ay makakamit daw natin sa Panginoon, kay Yahweh. Kaya pala, sa pasimula pa lang, yung desire, nagiging malungkot ka na, kasi hindi mo muna hinahanap, saan ka muna sasaya? Saan ka muna magagalak? Ang sabi ro dito, payo ho ni David, kay Yahweh mo hanapin ng kaligayahan. At ang pangarap mo'y iyong makakamtan. So, yung pangarap pala, madali mong makamit kapag ka inuna mo na kung saan ikaw ang sarili mo toward God, na maging masaya mo na. Alam mo yung pagiging masaya, kontento po ito eh. At yung pagiging kontento daw natin, na parang tingin natin, meron na tayong lahat. Na kahit wala pa, pero makakamit daw natin ito. Kaya nagkakaroon tayo ng contentment. Kaya bakit may contentment? Kasi meron tayong joy from the Lord. So sa pasimula pa lamang, kaya pala may power of desire. Nagagrant pala yung desire natin. Kasi ang inuuna natin lagi, how we can be joyful in the Lord. No? So sabi raw dito, maliwanag eh. Meron tayong makakamit na pangarap kung ang hahanapin mo natin. So meron po ng prerequisite pala eh. So in order for us to receive or to fulfill our dreams, the power of desire, makikita ho natin when we take delight in the Lord, no? So kaya i-delight muna natin, maging masaya muna tayo. Alam nyo, nagsisimula yan kasi alam mong may relasyon ka sa Diyos eh. Alam mong anak ka ng Diyos. Alam mong siya ay ama natin. Kaya tayong lahat ng mga anak ng Diyos, as we take delight in the Lord, we will receive our heart's desire. Kaya nga, pag hinanap natin ang kagalakan natin kay Yahweh, ang ating mga pangarap ay makakamit. Kaya sa oras na to, I declare, as a man of God, alam kong meron kang mga pangarap. May mga dinidesire ka para sa iyo, para sa iyong pamilya, para sa iyong trabaho, para sa iyong gawampanin, ano man itong mga tungkulin na meron ka. Right now, I declare that it will be granted because of the desire that you want, because as you delight yourself in the Lord, and the Lord will give you the desires of your heart. And that is why I declare fulfillment ng desire mo right now sa iyong sarili, sa iyong pamilya, sa iyong trabaho, sa iyong ministry. Lahat ng ito right now makamit mo na galing sa Panginoon. Amen? Kaya nga, sabi rin sa Isaiah 58 verse 14, that our desires are granted as we delight in the Lord. Ano sabi daw dyan? Then you will find your joy in the Lord, and I will cause you to ride on the heights of the land, and to feast on the inheritance of your father Jacob. The mouth of the Lord has spoken.
At kung magkagayon, sabi sa Tagalog, madarama ninyo, ito ha, madarama ninyo ang kagalakan ng paglilingkod. Sarap no. Pag naglilingkod pala, kaya pala nararanasan ang kagalakan natin, ay dahil sa atin itong ginagawa ay para sa Diyos. Itong ginagawa natin paglilingkod ay para sa Kanya. Tuloy natin ito. Bibigyan ko kayo ng karangalan. Hindi lang pala kagalakan. Ang sabi, karangalan. And I declare lahat tayo ino-honor ng Diyos. Receive it, no? Bibigyan ko kayo ng karangalan sa harap ng buong daigdig. Saan ka man pumunta, you will be honored. Hallelujah. Kasi kasama mo ang Diyos. At tatamasahin ninyo ang kaligayahan habang naririnahan sa lupaing ibinigay ko sa ninuno ninyong si Jacob. Tandaan mo to, saan ka mang naroroon. It doesn't matter, hindi to by location. Ang mahalaga, ang Diyos kasama mo lagi at lahat ng ito, tatamasahin mo raw ang saya, ang kaligayahan dahil kasama natin ang Diyos. Saan ka man daw naroon. Kaya mangyayari ito sapagkat akong si Yahweh ang nagsabi nito. Bakit mangyayari daw? Kasi mismong ang Diyos, ang ating Panginoon, ang nangako nito at walang pwedeng makapamigil sa Kanya. Ang pangako niya, mangyayari at magaganap sa iyo. So that's why, mga kapatid, as we desire, no, there is power in desire because it granted as we delight in the Lord. So first thing, no, let us all delight in the Lord. Lahat tayo ay maging masaya lagi sa Panginoon. Yung bang we enjoy everyday life na kahit nandito tayo sa mga ECQ, ano man to, papasok na naman tayo sa ibang panawagan ng gobyerno natin, ang mahalaga tayong mga anak ng Diyos. Ikaw at ako, tayong lahat na may pananampalataya, laging masaya ang buhay sapagkat ang Diyos ang nagbibigay ng kagalakan sa ating lahat. Kaya magpuri tayo, magdiwang tayo. Itong umagang ito ay umaga ng pinagpala ang iyong buhay, ang iyong pamilya, at ang iyong trabaho. Salamat sa Panginoon. Amen? Kaya pangalawa, no, bakit may power of desires? Because desires are granted as we put faith in the Word of God. Ito naman ho, napakalaga. Bakit daw tayo nag-grant yung mga desire natin? Kasi we put faith, no? Hindi lang yung alam natin ang salita ng Diyos. Hindi lang yung alam nating basahin ang salita ng Diyos. Hindi lamang yung nakaririnig tayo ng salita ng Diyos. Kundi naglalakap tayo, naglalagay tayo ng pananampalataya doon sa mga nabasa, doon sa mga narinig, doon sa mga nagpapahayag ng salita ng Diyos na atin tinatanggap. Ito raw ay lagyan daw natin ng pananampalataya upang mangyari lalo't yung mga pangako ng Diyos sa ating lahat na pinangahawakan po natin. Anong sabi sa Mark 11:24? Listen to me. You can pray for anything. Mismo ang Panginoon sabi niya, and if you believe, you will have it. Kung maniniwala ka, makakamit mo yan. Kaya't sinasabi ko sa inyo, ano mang hingin ninyo sa inyong panalangin, alam nyo, ang Diyos mismo naniniwala sa panalangin mo Kapag nanalangin ka, sabi ng Panginoon, siya raw ay tutugon daw sa atin. Kaya siya mismo nag-i-invite Alam mo yung siya na ang nagbibigay, ang gusto niya lang, lumapit daw lang tao sa Kanya. No, yung mga desire natin, ilapit natin sa Panginoon. Sabi nga, why worry when you can pray? Bakit ka magdadalamhati kung pwede ka naman manalangin? Diba? Lahat ng ito, sabi ng Panginoon, ano mang hingin nyo sa inyong panalangin, maniwala kayong natanggap na ninyo iyon. So, hindi pa tapos. Magsisimula pa lamang tayo sa panalangin. Sapagkat yung desire natin nga, gusto nga natin ilapit sa Panginoon, di lalagay natin sa panalangin ito, magsisimula pa lang daw tayo, paalala na ng Panginoon sa ating lahat, na tayo raw ay manampalataya na natanggap na natin daw iyon. At matatanggap nyo nga iyon, pinagtibay nga lalo ng Panginoon. Kaya alam nyo, tayong lahat, hindi tayo magsasawang idulog, no? Yung ating mga naisin sa Panginoon. Kasi nga ito yung power na meron palang
sa desire natin, it will be granted by the Lord. As we put faith, no? Basta mahalaga, ilagay natin yung ating pananampalataya sa kanyang mga salitang mga naririnig, nababasa, at napapahayag ng sino man sa atin. Ang mahalaga, meron tayong pananampalataya doon. Pangatlong power of desire. Desires are granted as we seek the Lord wholeheartedly. Kaya nga, ito ho yung nais ng Diyos na lalo nating hanapin ang Panginoon. Lalo sa panahon ngayon. Alam nyo, itong panahon ito ngayon ay walang katiyakan sa maraming mga tao. Pero sa ating mga anak ng Diyos, nakatitiyak tayo na anumang kaganapan, meron tayong Diyos na makapangyarihan sa lahat. Meron tayong Diyos na nagkokontrol ng lahat ng bagay. Kayang kontrolin niya anumang mga bagay. Ang mahalaga, lubos nating pagtiwalaan siya. Ano sabi sa 2 Chronicles 15 verse 15? All Judah rejoice about the oath because they had sworn it wholeheartedly. They sought God eagerly, and He was found by them. So the Lord gave them rest on every side. Ang ganda ho ng pangako ng Panginoon Sabi raw dito, masayang masaya ang buong Huda sa kanilang pagkakaisa. Kaya pala ho, nagiging masaya silang lahat. Kasi nakamit nila yung pagkakaisa. Sa pagkakaisa ho kasi talaga may kasiyahan po dyan. At pag hindi nagkakaisa, walang kasiyahan. Kaya nangyari ito dahil may resulta. Ano sabi? Sapagkat buong puso silang nangakong sasamba kay Yahweh. Alam nyo, ang pagsamba natin sa Panginoon talaga ang hinahanap niya Hindi lamang yung mga forms, kundi yung ating puso. Kaya daw nagiging masayang masaya kasi natupad nila yung pangako nilang sasamba sila kay Yahweh ng buong puso. Kaya sa oras na to, kayong lahat ng naritong nakikinig, I declare a true worship, no? Na talagang maranasan nyo kahit nasa bahay kayo o sa amang lugar, ang mahalaga, nagkakaisa kayong tahanan, kayong pamilya, ay nagkakasundo na kung saan kayo ay sasamba sa Diyos. Kaya naniniwala ako, kapag bawat tahanan ay sambahan, ang Diyos ay laging nasa bahay ng Panginoon. Kaya ikaw, na nariyan, nananahan ang Diyos sa inyo lahat. Kaya tanggapin nyo ang pangako ng Diyos. Panghawakan natin to. Kasama ninyo ang Diyos diyan sa inyong mga tahanan. At kapag kasama nyo ang Diyos, ligtas lahat ang buong tahanan po natin. Anong sunod natin to? At ang kanilang masayang pagsamba ay tinanggap ni Yahweh. Kaya katanggap-tanggap po yung ginagawa nating mga family worship. Nalugod siya sa kanila, kaya binigyan sila ni Yahweh ng kapayapaan sa lahat ng panig. Alam mo, ito yung pinakakailangan natin sa panahon ngayon, yung kapayapaan. Why? Kasi ang mundo, napakagulo na. Ang mundo, sari-sari na po ang mga marinig nating balita na nagdudulot sa marami ng mga kalungkutan, kahapisan, at talagang kawalan ng pag-asa, kabi-kabila ang mga bagay na kung saan na nagdudulot ng panghihina, na imbes na makakapagpalakas, minsan ang nababalita ay nakakapanghina lamang. Kaya tayong lahat, God give us peace. And that is why that peace is the complete shalom para sa inyong lahat. Ito yung nothing missing, nothing lacking, nothing broken, great wealth and favor of God be upon us. That is the complete shalom peace sa ating nabinigay ng Diyos, na kapag sinasamba natin ang ating Diyos na buhay, kayong lahat, tandaan nyo, laging ang kapayapaan ang siyang naghahari sa ating mga puso. Kaya ito yung kapangyarihan ng desire na dinibigay sa atin yung kapayapaan habang sinisik natin wholeheartedly ang ating Diyos. Ano pa? Sabi raw dito sa Psalms 119, 106, ang sabi, I have taken an oath and confirm it that I will follow your righteous laws. Sabi ni Haring David,
taimtim ang pangakong utos mo ay susundin. Kita nyo ha? Sabi ni Haring David, hanggat maari, hindi niya pwedeng suwayin ang utos ng Diyos. Tutok din ko ang tuntuning iniaral mo sa akin. Yan ho ang pinakamahalaga. Lahat ng ating mga natutunan, lahat ng mga aral na ating mga nakamit, tatandaan natin ang hinahanap ng Diyos sa atin ay ang pagsunod sa lahat. Sapagkat, sabi nga, ang pagsasagawa ng lahat ng mga natututunan ay hinahalintulad daw na isang matalinong tao. Bakit daw matalinong tao? Sabi ng Biblia, ito raw yung taong nagtayo ng kanyang bahay sa matibay na bato. At alam niya na doon sa lugar niya raw ay talaga namang nadating ang mga ulan, nadating ang mga bagyo at malalakas na hangin. Kaya inihanda niya ang kanyang bahay, itinayo niya sa batuhan. Kaya siya naging matalinong tao sapagkat alam niya na may ganun talagang lagi sa buhay niya. Kaya nung dumating iyon, hindi bumagsak ang kanyang bahay dahil nasa matibay na pundasyon ng mga bato. Kaya daw nagiging matalino kasi kung ano ang narinig, kung ano ang nalalaman, ay siyang tinutupad. Kaya ganun din ang sabi ni Haring David, taimtim ang pangako kung ang utos mo ay susundin. Kaya lahat po ng inuutos ng Diyos na siyang ating nasusunod, pinagpala po tayong lahat. Kasi may reward ang Diyos eh. Hindi lang reward ng proteksyon, kundi reward din ng provision at promotion. Kaya yung tatlong yan, yung proteksyon, yung provision, at yung promotion ay mangyari sa iyo, sa iyong pamilya. In Jesus' name. Amen. Hallelujah. Pumalakpak ang mga pinagpala ng Diyos. Hallelujah. Kaya tayong lahat tatandaan natin ito. Nakalulungkot man sapagkat marami ng mga tao ang kinaligtaan na yung kapangyarihan ng desire na para sa kanila nawalan na po sila ng gana, nawala na po sila ng lakas ng loob para maghangad pa, na tila baga natatalo na sila ng dikta ng mundo. Tila baga natatalo na sila ng sinasabi ng mundo. Pero tayo raw na mga anak ng Diyos, ikaw at ako, hindi daw tayo matatakot sa mga bad news. We will not fear of bad news. Why? Because our heart is steadfast, trusting in the Lord. Kaya tayong lahat na nagtitiwala sa Panginoon, magpapatuloy tayo lagi sa paglapit sa Kanya. Kaya hindi ho natin tayo tutulad sa mga ibang tao na nag-resign na, no? Umayaw na natrap na sila sa prison of despair. Alam nyo, maraming mga tao na talagang sila na mismo nagkulong doon sa kanilang mga buhay at pananaw na parang sila na mismo umayaw na at hindi na naman nakukulong na sila mismo ay hindi na makalaya. At sino ang nagkulong? Sila rin mismo sa kanilang sarili na maling pananaw. Tatandaan natin to hanggat merong Diyos, lalo tayong maghangat. Sapagkat ang Diyos naman kahit kailan ay hindi nagbabago. Ang Diyos noon, maging kahapon, maging ngayon at bukas at magpakailan-kailan paman ay hindi nagbabago sa atin. Siya pa rin ay patuloy tayong mamahalin, aarugain at kakalingain. Kaya wag ho tayo, no? Tumulad sa iba na parang suko na hanggat ang ating Diyos nagsasabi sa atin, magpapatuloy po tayo. We dare to desire and hunger. Lalo tayong magdi-desire at mag-hunger sa mga bagay na binigay ng Diyos sa atin na pinapagawa rin din ng Diyos sa atin. Kaya we will not accept the status quo of fallen life. Hindi natin tatanggapin yon, yung mga salita na tayo wala ng pag-asa. No, magbibukas pa rin tayo ng ating mga bibig at magwiwika na kung saan ang mga anak ng Diyos kahit kailan hindi pinabayaan. Hallelujah. Sabi nga, lahat ng mga bagay nakakamit natin kasi meron tayong buhay na Diyos na siyang nagsusupply ng lahat ng ating mga pangangailangan. Kaya, let us continue to desire because there is power in desiring.
So as we delight ourselves in the Lord, He will give us the desires of our heart. Katulad ni ating karakter kanina, si Bartimeo. Siya mismo ay nakaranas ng ganoong mga bagay na tila baga parang susuko na. Pero dahil dumating yung kanyang opportunity na matagal niya marahil hinihintay, dumating sa kanya na na-encounter niya si Jesus sa kanyang buhay. And that is why his desire ay natupad ito at nakamit niya yung pinakagusto niyang makaranas ng pagkakakita muli ng kanyang paningin. Kapatid, ano ang iyong dinidesire sa oras na to? Ano ang deepest desire mo? Ano ang pinakamahalaga mong ngayong naisin? Alam ko, marami ka ninanais. Pero ngayon, ano yung pinaka number one mong priority na gusto ko hong ibigay natin yan sa Panginoon? Sabay-sabay natin ibibigay. Tatandaan natin to. The power of desire, number one, granted as we delight in the Lord. Doon lang muna tayo magsimula. Maging masaya muna tayo sa Panginoon. Let us be contented. Let us always give thanks every day. Let us take delight in the Lord. Our heart's desires will be fulfilled. Second, the power of desire granted as we put faith in the Word of God. Dapat paalala lagi sa atin ito. Lahat ng mga salita ng Diyos na nasa atin, lakipan lagi natin ang pananampalataya at mangyayari yan. At ganun din, lalo nating saliksikin, hangarin, at mahanap lagi ang Panginoon ng buong buhay natin, buong puso natin. We seek the Lord wholeheartedly. Kaya tayong lahat, anumang situation mo ngayon, anumang kalalagayan mo ngayon, I encourage you to come with me. Lalapit tayo pare-pareha sa Diyos. Come on, you can stand up. Kung nandiyan ka sa mga ginagawang tumayo ka, at itaas mo ang dalawang mong kamay at sabihin ganito, na ang lahat ng iyong pangarap sa oras na to ay matutupad dahil mananampalataya ka na mayroong Diyos na buhay na naghihintay ng paglapit mo sa Kanya. Kaya lumapit ka sa oras na dala-dala mo ang iyong mga bigatin, dala-dala mo ang iyong mga panalangin, dala-dala mo ang iyong mga request. Right now, as I declare an open heaven and God reaches out your hands, habang nakataas yan, hinahawakan ka at sinasabi sa iyo, granted your request right now. Oh, thank you Lord, magpasalamat ka at tinanggap ka na kahit tayo makasalanan, pinatawad po tayo. Na tayo kahit marumi, nilinis tayo. Dahil tayo ay mga tumanggap sa Kanya bilang Panginoon at tagapagligtas ng ating buhay. Kaya right now, habang hawak-hawak ang kamay mo ng Panginoon, tanggapin mo ang pagmamahal niya, ang pagyakap niya, ang Kanyang pagkakalinga sa iyo at sa iyong pamilya. I declare once again that protection, provision, and promotion be upon you in your family and in your work. This is my prayer with thanksgiving and declaration in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit, in the mighty name of Jesus. And everybody say, Amen and Amen and Amen. God bless us. Tayong lahat na pinagpala ng Panginoon, hahayo at mangangaral at sasabihin natin, may pag-asa lagi ang buhay na nasa Diyos. Pagpalain po tayong lahat. There you have it, the power of desire and what it can do to our lives. So don't go around in your Christian walk without it, knowing that it can do a lot in our lives. And since we're talking about the desire, let us desire more to give and to give more to the glory of our Lord. Let us pray for our tithes and offering. Hallelujah. Thank you so much, Jesus, for everything. For our ability to give because you gave us the desire, oh Jesus, to give. We thank you so much, Lord, for our businesses. We thank you so much, Lord, for our job, oh Jesus, and to all the resources that you are giving us. All these tithes and offering, oh Jesus, are wholeheartedly given unto your church, oh Lord, because we know, oh Jesus, that you love such cheerful giver, oh Lord.
Thank you so much, Father, for these blessings, and may you always be blessed, O Lord, up in the heavens. Thank you so much, Father. This we ask in the mighty name of Jesus our Lord. We pray. Amen. Ready po tayong sumayaw? Sa ating Diyos! Woo! May ngiti, may gala, may siya sa pagtitipo ng lahat ay nandirito nananabik. Magbalik